Good morning guys. Ang akong gibesting, giutaw ko na guys. Tapos gitangtang ko na ang besting at maglalagay tayo ng pilon dito lang. Kasi makapal ito guys. Diyan lang tayo maglalagay ng pilon sa bandang ibabaw. Ito. Para mayroon siyang gahi. Para magalit siya. Ito nabawasan guys. 1 meter ito. Pinabili ko sa aking bana. 3/4 lang eh. And actually, I noticed you do have candidates that have already spent, alam mo, lumalabas, diba? Camille Villar, Abby Binay, early on, Ivy Marcos, they spent over 1 billion pesos in social media advertising alone. So sinasabi nga ng ilan, post-elections, probably they already spent close to 2 billion. You didn't even have TV advertisements. I didn't see television advertisements. Not Report. Senator Bato, sorry to be blunt, wala kang pera ba ngayong eleksyon? Talagang hirap tayo dahil alam mo na yung dating sumusuporta sa atin ay nag-iingat din na gusto sila sumuporta pero baka papaya ma-report daw sa Malacanang. Bali, dalawa na ito para sa left on the right. Suporta kami sa iyo. Kaliwa at kanan ng polo. Madama yung negosyo nila. So, netidiyan ko. Isang ko ang conditional campaigning. Motorsiklo lang ako pupunta sa mga probinsya para magampanya. Pagkatawid ako ng isla, sumasakay kami ng mga barko. Kasi wala nang nagpapairam ng helicopter. Wala nang nagpapairam ng aeroplano. Kaya nung sa administration tayo, pag nangyayari po si Duterte, nag-aagawan pa yan sila. Sir, yung akin namang aeroplano gamitin mo, bakit yung kay ko lang ginagamit mo? Wala na di ay supporta ron. Ang din na kadaon. Mga negosyante, ayaw nilang mapasama sa administrasyon. Kaya okay lang. Sabi ko, I will survive. We will survive despite all odds. We will survive. And it took the ordinary Filipino people na, doon ako tumakbos talaga sa puso ko kari nung sinasabi nila na pagpupunta ako, sir, relax ka lang, ang nabahala sa'yo. Yung sama ng loob namin sa ginawa nila kay Tatay Digong, ipapakita namin sa Bagayta. Doon na kami mag-usapin sa Bagayta. Tuloy na, nangyari yun. Kaya nagpasalamat ako sa yung ordinary yung tao. Okay, so, for a little bit of context, the top 5 right now is 2 candidates are very pro-Duterte, that's you and Senator Bongo. 2 other candidates are aligned essentially with former Vice President Leni Robredo, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan, plus the independents actually voted for them, the youth. And Erwin Tulfo is the only one aligned with Alianza. Pero sikat na si Erwin Tulfo sa totoo lang. Tulfo na yun May Tulfo brand na yun kahit Duterte time pa, Marcos time. The Tulfos were just always there, diba? So kumbaga, sa Alianza, talagang yung tunay na unang tumakbo, Binay, Avalos, with the Alianza, hindi sila nakapasok. No, hindi sila nakapasok. So, you define this as a protest vote. Senator Bato, ano pang tulugan ito for 2028? Carlos Marcos. Ni Vice President Sara Duterte. Video na ko, Loy. Saan na po ni? Hindi na ko mag-edit. Individual voting yan. Hindi na kami istorya. Dating sa impeachment trial, no? Pagbigay ng verdict ay individual. Ang voting na hirap magsalita para sa kanila. Pero suffice ito say na hindi nila kontrolado. Ayun, ganyan lang guys. Kahit pa maraming taga-admin ticket ang nanalo, kung marami sila nanalo, pagdating dyan sa Senado, iba ang galawan dyan
we call ourselves as 24 independent republics na may kanya-kanya desisyon. Hindi pwedeng diktahan, hindi pwedeng ma-influensya. Pagdating sa decision making, may sarili talaga decision yung mga senador na yan. Kasi 24 na kayo. Binabili, transparent kayo, binabantayan kayo ng taong bayan. Unlike doon sa lower house na 300 plus nila, doon ay yung boto nila hindi masyado napapansin ng taong bayan. Pero kami 24 lang kami. 1, 2, 3, 4, 24. Ikaw, yes ka, ikaw, no ka, ganyan. So, mahirap. Hindi makontrol ang senador. But one thing ang sinasabi niyo, with these elections, walang kontrol ang administrasyon. Pagdating sa bilang mismo, Wow. sa bilang Sana ng all. Senate na yun. Alam mo, to be sure, Sana all kapil. yung, kung hindi nila kinidnap at binyahe si Pangulong Duterte, malaking chance na ma-straight nila, mananalo sila dahil with their resources at yung support ng mga LGUs ay talagang makukuha nila. And let's face it, they are the administration ticket. At kung meron mga makalusot, baka kung kalusot mga kami ni Senator Bongo, doon sa ilalim tayo. So, ang sinasabi ng Senator Bato, it was the fact that Duterte was surrendered to the ICC that actually changed everything. Yeah, correct. That's correct. Wrong move. That was a wrong move. Wrong move ang description. Wrong political move. For me. So, kumbaga sinasabi niyo, dapat dito na lang dininig ang mga kaso. Kung may kaso, dito na pinailan ng kaso. Okay. So, let's talk about first the ICC. There is no warrant issued against you as of yet. Ang dinidinig ngayon is former President Duterte. You are now a sitting senator. I mean, let's be honest. If a warrant comes out against you, would you surrender yourself to the ICC or papayag ka ba na isurrender ka ng administrasyong ito? Yun lang nga, masasagot ko lang sa iyo, Karis. I am prepared for that. I am prepared for that. And I don't have to telegraph my moves, my plans. I am ready for that. I am ready. No, you're ready for that, but nakita nyo na yung nangyayari kay dating Pangulong Duterte ngayon. Yes. Would you allow yourself na nandun ka din, na nakakulong? As I've said, I am ready for that. I don't need to telegraph everything. Because this is dapat strategic mind ka rin. Hindi ka masyadong kung hindi ka magpapa-preempt sa mga gagawin mo. As I've said, I'm ready. But as a sitting senator, are you expecting the Senate and the office to protect you? Yes. Regardless kung sino man magiging Senate President namin, whether it be si Jesus Escudero pa rin o yung incoming, I'm sure, one of the incoming returning senators ay pwedeng maging Senate President si Senator Tito Soto. Ayan, regardless kung sino sa kanyang opo, I'm sure na I will be provided enough protection. Okay. Ngayon, Senator Bato, this is your second term. Binigyan ulit kayo ng taong bayan ng 6 na taon. Alam mo, nung una, pag nai-interview ka, nagpapatawa ka, kilala ka dahil sa, alam mo yun, sa yung pagkatao mo na ganyan ka lang talaga. Pero ngayon, for a second term, bubusayangin ito. Ano ang plano mo na bilang senador? Right? We have seen so many na nalaglag din, natalo. Di na pinoto, ayaw na ng tao. Alam mo lang kung sino ako, hindi ako nagpaka-plastic o gano'n ako na papatawa. Ayaw ng taong bayan yung pagpapatawa ko. Bakit nila ako ginawa number 3 from number 5, di ba? So I have to remain myself. I have to be true to myself kung sino ako. Hindi na kailangan magkakaroon ng plastic surgery. Hindi na ako kailangan pang i-reinvent yung sarili ko to who
I want to be because this is me. Okay. Yeah, but then what kind of work do you intend to leave? Alam mo, alam mo yun, how many millions ang boto nyo ngayon, Senator Bato? I didn't look. Are you past 17 million na? 18 ka na ba? 20. 20 ka na. So yung top 3 nasa 20, ano kayo? But in the 6 years, ano ang gusto nyo namang patunayan? Anong trabaho, anong batas, anong tulong ang gusto nyo iwan sa taong bayan? Diba? Itong 20 million votes na ito, these are precious. It's sacred. Alam ka rin, kung batas na gusto mo, I will fight for that. Gusto ko ma-professionalize talaga ang Philippine National Police. Then that's why forte ng public order and dangerous drugs. And in order to professionalize the PNP, dapat it should be devoid of politics. And in order for them to be insulated by politics, dapat tanggalin yung power ng mga local chief executive na pumili na kung sino gusto nila magiging gobernador, maging provincial director, maging city mayor, city director, maging chief of police, dapat talaga ang mag-decide yan yung placement and promotion board ng PNP, sila mag-recommend sa chief PNP para naman ma-maintain yung merit system ng mga nakaupo ng mga officers ng PNP. At mawala talaga yung pamulitika kapag PNP na mag-decide, ikaw doon, ikaw dito, wala na ba kailangan ang politiko. Yan ang tuturukan ko. Sana ma-amid natin yung local government ko. But then I tried that. Senator, why weren't you able to do this in your first 6 years? Kumbaga pati niyo ito nagawa ng unang aling na Alam ko I tried that during yung pagpasa ko ng PNP yung last na PNP reform yung title. Basta yung PNP Okay, pero batas niyo ito. Okay. pinasa ko ba? Okay. Heavy opposition. Wala siyang sekretary. Ayaw na, may mga kasama na ko na ayaw Hugado. yung provision na yun. Wala yung dayo niya sa iyang ngayon. Senador ay pwede sila magiging mayor sa kanilang lugar o maging gobernador, gusto pa rin na makontrol ang PNP. So, in order na to sacrifice the whole bill, yung bill na PNP reform bill, I acceded to their natanggalin yun. Kasi maraming sakripisyo na provision eh. Kailangan natin yung mga provision na so, pinasa ko. Pero ganoon pa rin. Dating sa Malacanang, binito ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang pwedeng ang LGU, yung mga mayor, pwedeng pumili pa rin ang kanilang mga polis. Ganun talaga. Ganun. That is the existing system. Because meron tayong existing law na nag-govern yan. Pero, yeah, how I wish I've been there, experienced everything, and wanted to have that kind of reform na mangyayari sa PNP. So, ito, these 6 years ko, pagbalik ko, I will advocate for that reform again. Ito. May tanong ako sa inyo, Senator Bato, at hindi naman kayo analyst, pero baka you can give me an insider. Paano nanalo si Rodante Marcoleta? That's interesting. I mean, he was the dark horse of this race. Yes, he is pro-Duterte, pero of course, Mindanao and Visayas carried him. He was in the top 3, top 4 of those regions. But no survey really saw him. No survey put Marcoleta in the top 12. Lagi siya nasa outer. Right? Nalampasan pa niya si Amy Marcos. How did they do it? Simple raw ko na god. Paglaban mo ang tama. Yung Mas mapalita. I don't know if I'm correct. Sure. Narinig ko lang. Yun ang mga iglesia ni Cristo ay hindi sumasali sa survey.
Hindi so yung mga Hindi survey siya na malaki. sali. So therefore, Senator Marcoleta. there's solid proofs will not count Dagan ba in the iglesia, surveys. uy. At saka, Pero 2.8 ang iglesia. 2.8 million. That's not, I mean, Yung it's a tayo big mo na bump. But mataas ang boto ni Marcoleta eh. So, he's more than, hindi lang naman iglesia ang sumuporta sa kanya. Yung mga Duterte na mga tao, sumuporta ng Visayas at Mindanao, Yes. sumuporta sa kanya. Kung kita mo, after Bungo, Bato, next is Marcolita kagad, di ba? Nakita ko sa mga result by region, yes. sa Mindanao, sa Visayas, Bungo, Bato, Marcolita kagad. So, doon siya nakakuha ng malaki-laki sa support ng Duterte loyalist. Alright. Last word, Senator Bato de la Rosa. Karen, I would like to thank from the bottom of my heart sa ating mga kababayan na patuloy na nagtitiwala sa atin at sumuporta sa atin. Maraming salamat talaga sa iyong tulong na nakabalik ako sa Senado. At sa lahat sana ng mga nanalo, I hope and pray na kung pwede, ihinto na natin yung pangayan. At kami naman sa opposition, we are just reacting kapag mayroong action na ginagawa yung Malacanang against us. Nagre-react lang kami in order to survive. Survival. Ang aming buwan dyan is hindi ka lumalaban ay mamamatay ka. So kailangan lumaban ka. Survival yan. So dapat sana kung narinig ko yung sinabi ng Pangulong Marcos na gusto niya magkaisa na kami para gaganda ang takbo ng Pilipinas. How I wish ano magiging direction natin. Kasi kami from the opposition, we are not yung opposition na who will oppose for the sake of opposing. We are not an obstructionist opposition. Pag nakita namin na maganda yung programa ng gobyerno, we are here to support that program. Dahil bakit ba kami pinili ng taong bayan? Para gaganda ang buhay nila. So we have to support those programs worth supporting. Pero pag may nakita naman kami ng mali na ginagawa o kaya pang-aabuso na ginawa ng Malacanang o kung sino man, then we have to stand up. We have to stand up at paglaban natin yung tama at yung totoo. Yun Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. to support, and he said, an honest government. Do you agree na honest ang gobyerno nito? Basyan natin yung mga nagdaan, hindi sila naging honest. Pero moving forward, baka maging honest na sila. So wala na magiging bangayan kung magiging honest na sila all the way hanggang matapos yung second half of their term. Pero ang pagiging honest, then ibig sabihin hindi nagnanakaw. Kasama yun. Yung honest na hindi nagnanakaw at may isang salita. Hindi yung ibang sinasabi, iba ang ginagawa. That's not honesty. So sana magiging gano'n sila. And you will expect from us, from the opposition, na we will cooperate with them kung gano'n ang magiging takbo ng gobyerno natin. They expect cooperation from us. Hindi po kami mga obstructionist na mga opposition. We will help in nation building. Alright, on that note, congratulations to you in advance, Senator Ronald Bato de la Rosa. Sana kung di pong sayangin na ang may git sa 20 million votes ninyo. And that's a second term for you. Thank you, sir. Thank you, Carlos. Maraming salamat sa inyo. Thank you, Carlos. Never miss a story. Unlock exclusive access to uninterrupted streaming and premium news content. Subscribe to ANC 24/7 on YouTube and join ANC Prestige today. Have you ever met someone so genuinely kind, so real, that for a second you wonder, wait, are they even human? Like, maybe you accidentally stepped into some alternate reality where people still treat each other with real warmth, and not just the fake, smile for the camera stuff you see in toothpaste ads. Yeah, it's rare, but when it does happen,
It hits deeper than that first sip of your morning coffee. But before we dive into this heartwarming story between the Philippines and Finland, go ahead and tap that subscribe. Palihog, ibutan na. Plancha, Loy. Yay! Tapos na akong ako na yung paagian. Pwede ko doon, listing. Usa lagi ka mo kaman na kung ano, ituyok ni mo ng iyang kuantes. Ayaw na sige, yaw-yaw. Uy, okay na. Gamit pa man ko. Dili ni mo ko inanaon kay gagamit pa ko. Oh, apil ka sa vlog. Di man ako mag-edit. Gamit ko pa ang plancha. Di ko mag-ano. Di pa ibot ko na. Kaya naa pa man ay init. Grabe ang lamot. Ga-vlog ko. Sige ko pag-vlog. Handa. Ako may gagamit. Burot ko pa yung init ng plancha. Yes, ano na pa. Ano na pa. If you've ever had plumbing work done in your home in the last 2 decades, chances are your plumber didn't lug in a bunch of copper pipes and a blowtorch. Instead, they probably reached for something more flexible, colorful, and quite honestly, a lot less intimidating. PEX. It's one of those behind-the-scenes materials that quietly changed how modern plumbing is done. But what exactly is PEX? Why has it all but taken over new residential plumbing? And is it really as good as it seems, or are we just trading all